ko, nasa profile ko, i-click nyo na lang, no? So, salamat. So, ngayon guys, pag-uusapan natin ang governor candidates sa Laguna. No, sino-sino sila? Number 1, Dan Fernandez, aka Mr. Google, sabi ni Mr. Topacio. So, number 2, Sol Aragones, isa siyang broadcaster, no, sa ABS-CBN. Tapos naging congressman, no, congresswoman. Pangatlo, si Karen Agapay, no, vice governor ngayon ng Laguna. Pang-apat, si Ruth Hernandez, asawa ng governor namin ngayon sa Laguna. So, lahat sila may impluwensyang tao. So, isa-isay natin. So, sa Laguna guys, pag tumakbo ang governor, so, ang Laguna, meron siyang meron akong kodi ko. Pinagandaan ko talaga to. Ang Laguna guys, meron siyang 20 billion income last 2023. Last year lang, 20 billion pesos plus minus na, no? Tapos, meron siyang 2 million plus registered voters sa Laguna. Tapos ito kagandahan niyan guys. So, ng last 2022 election, ang bumoto kay VP Sara bilang Vice President is 800,000 voters. Oh, laki na niyan guys. So, sa 2 million minus 800,000, so meron na lang 1.2. So, ang supporters ni VP Sara sa 2 million voters sa Laguna is 800,000 voters sa Laguna. No. So, alikap lang sa Laguna. Tapos ang Laguna pala guys, tinatawag na Detroit of the Philippines. Gawa ng mga automotives company sa Pilipinas like Nissan, Toyota, no. So, 'yun, kaya tinatawag siyang Detroit of the Philippines. Tapos tinatawag niya yung Laguna Silicon Valley of the Philippines. Gawa ng mga technopark niya, mga semiconductor, no, doon ginagawa sa technopark sa Laguna. So, ang Laguna talaga guys, malaki income nito kasi daming company nito eh. So, nagtrabaho din ako diyan sa technopark, no. So, ang Laguna merong 4 na distrito, no. Lone District, Biñan, Santa Rosa, Calamba, tapos 4 district, 3rd district, no. So, pag-uusapan natin mga gobernador, no. So, kung sino yung posibleng manalo bilang gobernador ng Laguna. So, iisa-isay natin mga si Dan Fernandez guys, ang partido niya is NUP, National Unity Party. So, medyo malakas ditong party na to. So, nationwide to. Pangatlo guys, si Karen, yung vice governor ngayon, si Karen. Federal Party of the Philippines. So, tong FPP, ito yung partido ni BBM, no? Federal Party of the Philippines. So, doon siya kasama. Sa admin party, si Karen. So, medyo malakas din si Vice Governor kung sa partido na pag-uusapan. Kasi, kalyado niya ang kapartido niya ang presidente ng Pilipinas. Pangatlo guys, pang-apat si Hernandez. No, Lakas CMD. Sino ba yung Lakas CMD ya guys? Partido to ni Martin Romualdez. No. Pang-apat pala, pangatlo pala si Hernandez. Pang-apat, Sol Aragones. Anong partido ni Sol Aragones? Dati PDP laban siya eh. Pati si Hernandez PDP laban yan eh. So ngayon si Sol, nagtayo siya ng sarili niyang party list, ng sariling party. Ang tawag is Akay ni Sol. So wala siyang ganong members, Akay, katatayo lang last 6 months ago. So sino mga posibleng manalo bilang gobernador? So kung pagbabasihan ko guys yung partido ngayon ng administration, no, si BBM, PFP, pati Lakas si MD ni Hernandez, mahati boto rito guys kay Karen, pati kay Hernandez. Dati magkaalyado to eh. Karen yung vice governor, pati yung governor namin si Hernandez, yung asawa tatakbo. So to guys, tawag rito, dati magkaampi, tapos yung partido nila guys, parehong alyansa. Yung partido ni BBM, pati partido ni Romualdez. Anong tingin ko rito guys? Mahati boto nila. So, mahati boto nila. No. Pero kung si Karen dito is nag-PDP laban, makukuha niya yung boto ng mga Duterte supporters ni
ni BP Sara noong 2022, yung 800,000 na bumoto kay BP Sara bilang Vice President ng Philippines, no? 800,000 bumoto sa akin sa Laguna. So maraming Duterte supporters sa Laguna. Halos ano yan guys, halos 50% na ng votes. Kaya kung si Karen ay lumipat ng PDP laban, dahil kung bumalik siya sa PDP laban, pwede niya makuha 'yon. No? So doon pa lang maglalaban na sa botohan, sa boto si Karen pati si Hernandez. No? So wala diyan wala diyan PDP laban sa dalawa, isa ng BBM supporters pati Romualdez. No, so maghahati yung boto kung sino susuportahan ni BBM pati ni susuportahan ni Romualdez. Ang tanong dito guys, pumasok si Dan Fernandez. Alam naman natin si Dan Fernandez sa Kongreso, kaalyado to ni Romualdez. Sa Quadcom, natatandaan niyo sa Quadcom guys. No. So sabi naalala ko nagsalita si Dan Fernandez sa Congress sa Quadcom na kung ano ba sabi ni Dan Fernandez? Hindi naman daw siya tatakbo ng national kaya wala siyang problema kahit batikusin siya, parang gano'n. So nakalimutan ko lang kung ano yung sinabi niya, parang gano'n. Pero ipapaalala ko lang kay Dan Fernandez, 800,000 votes ang bumoto kay Inday Sara. Sa local yan, sa Laguna lang ha. So wag mong babaliwalain ang mga Duterte supporters. Ang supporter ni BP Sara. So marami kami sa Laguna. Mga tahimik lang. So doon pa lang Dan Fernandez sa 800,000, mababawasan ka na doon. So ang paghahati na sa 2 million is 1.2. O kung mawala sa 800,000, yari na kayo. So Dan Fernandez, Karen Agapay, tapos si Ruth Hernandez maghahati sa boto ng BBM supporters. No? Kung sino ibota, manimili siya. Si Dan Fernandez ba na active sa Kongreso na pagpalagay against kay BP Sara, kasi lagi naman nilang, hindi naman lingid sa kalaman, lagi nilang tinitira si BP Sara at si President Duterte. So doon pa lang guys, X na si Dan Fernandez sa DDS, sa Duterte supporters. So X 800,000 mawawala doon. Palagay natin 100,000 lang mawawala, 700,000 clear na 'yon. No. So sa tingin ko rito guys, ang makikinabang ng boto si Sol Fernandez, si Sol Aragones guys. No. Base sa kasi yung tatlo guys, magkakalyado ng partido eh. Yung partido ni Dan Fernandez, no, si Karen, yung Vice Governor, tapos si Ruth Hernandez. Halos magkakalyansa sila. So ang tanong dyan, sino susuportahan ni Romualdez? So hula ko hindi susuportahan ni Romualdez yung kapartido niya na si Karen. Ang susuportahan niya si Dan Fernandez. No. Kaso sila mag-aagawan sila sa boto ng Pilipino sa Laguna, ng mga taga Laguna. Si Dan, si Karen, si Hernandez. No. So ngayon, saan lulugar sa tingin niyo? Saan lulugar ang mga Duterte supporters? Sol Aragones, guys. Matik yan. Tapos ngayon, tandaan mo, para kay Dan Fernandez naman, tandaan nyo, kung may 800,000 votes na, no, na DDS supporters, pag pumasok pa ang INC dyan, pag pinili ng INC Sol Aragones, matik yun guys, solid voting ang INC. Kung kuha niya boto ng pagpalagay na sa 800,000, marami niya INC. No? Pero madadagdagan pa yan guys. No? So yung 2 million voters guys, no. Yung 2 million, hatiin niyo na lang yung 1.2 sa tatlo kay Dan, kay Karen, kay Hernandez, no. So, sa tingin ko rito ang maglalaban si Sol, pagpalagay natin si Hernandez, pangatlo si Dan. Pero talagang sa tingin ko rito manalo si Sol Aragones, guys. No? Wala siyang kalyadong party, solo lang siya, si Sol lang siya. Tinayo niya yung Akay Sol. So, pangalawang pagkakataon na to ni Sol na bilang tumakbo bilang gobernador. So, ganun din naman si Dan Fernandez. So, kaso, yung mga partido nila, guys, alliance sila eh. So, mahahati ngayon kung sino susuportahan. No? Sa tingin ko, i-abandon dito ni Romualdez si Karen. Hindi man sasabihin
Pero ang susuportahan niya rito kasi si Dan Fernandez is congressman. No, so natural kakampihan dito susuportahan ni Romualdez si Dan Fernandez. No, asa nagkamali si Dan ng estimate eh. Sabi niya hindi siya tatakbo sa national kaya okay niya lang na tirahin si VP Sara. Pero nagkamali siya, ang dami suporta sa Laguna, 800,000 bumoto doon. No. So, walang halong chemical, pure political na ang mananalo, Sol Aragones. Hindi ako bayad ni Sol Aragones, hindi ko siya nakita personal, hindi niya ako kilala. Kilala ko siya gawa na sa TV. So, pinag-aralan ko lang guys, no. So, baka naman umiyak si Dan Fernandez, sabihin, tinitira ko siya. No, although hindi niya naman ako kilala pa. At alam niya namang pipitsuging lang ako, content creator. So, sa tingin ko lang guys, no, makukuha talaga ni Sol Aragones dito yung mga boto ng mga Duterte supporters. Tapos, ang dito, ang deciding point talaga rito na INC, kung sino suportahan ng INC, kung sino suportahan ng INC si Sol Aragones, matik nyo guys. No, malaking pag-angat sa karir ni Sol Aragones to. No, kasi wala siyang national party eh. Gumawa lang siya 6 months ago ng party. Tapos pag nanalo siya guys, malaking political career ng Aragones to. Susunod, pwede siyang tumakbo na senator. Or tapusin niya muna yung 3 terms niya as governor. No, kung manalo siya rito guys, pwede pa siyang manalo sa second term if maganda yung pamamalaan niya sa Laguna. No? So, dati kasi nag-PDP laban to 2016 eh. 2016. So, alam niyo naman ng mga politician, kung kanino administration, doon sila kakabit. So, lalo na sa mga Hernandez. So, kilala niyo Hernandez. Kung PDP laban ako po, PDP laban sila. No? Kung ang nakaupo ay, lakas si MD, malakas kay BBM, lakas si MD sila. So, palipat-lipat. Ngayon, si Sol, hindi na lumipat guys. Nagtayo na ng sarili niya. So, ibig sabihin nun guys, si Sol Aragones, may paninindigan na to. No? Siguro natuto na sa pagkakamali niya kung bakit di siya nanalo bilang gobernador. So ngayon guys, kay Sol Aragones guys, kung ako sa DDS guys, mga DDS, suporta natin Sol Aragones. No? Although hindi siya PDP laban kasi sa amin talaga kung sino yung PDP laban, siya yung suportahan namin. Kaso walang PDP laban dito, Sol Aragones talaga ang no. So sa tingin ko guys, Sol Aragones to. No, Dan Fernandez huwag kang iiyak, no. Kahit i-google mo to, guys. No, Dan Fernandez, sasabihin sa'yo ng Google, no. Sol Aragones tayo. No, so sa mga supporters ni Sol Aragones diyan, matutuwa rito. Sa supporters ng tatlo, mukhang disagree sila sa akin, pero sa akin, guys, opinion ko lang to, no. Pinag-aralan ko lang. Ina-analyze ko lang kung ano sakaling kung sino pwedeng manalo. So, kung pabor kayo sa akin, pa-comment. Kung hindi naman, pa-comment din. At baka mag-iba pa yung perception ko. Pero sa ngayon guys, medyo matagal pa naman. So, Sol Aragones. Kung ako Sol Aragones, magkakataon mo ito para mga INC, pati mga Duterte supporters. So, i-avoid mo lang magsalita against Duterte. Makukuha mo support ng mga ng mga DDS eh. No? Kasi si Karin kasi kaalyado ng kapartido ni BBM eh. Si Hernandez, lakas si MD, kapartido ni Romualdez, Dan Fernandez, alyado to ni House Speaker Romualdez din eh. So, tiyan mo yung tatlo na yun maglalaban-laban sa boto ng BBM supporters. So ngayon nakakalimutan Dan Fernandez, DDS, laki 800,000. Tapos INC pa. Pag pinpoint ng INC na Sir Aragones tayo, panalo na. No, malaking lipat sa sa karir ni Sir Aragones. No. So, ako naman talaga ang gusto ko ng PDP laban. Nang tinignan ko yung mga partido nila, wala nang PDP laban, guys. No, so nagsol ako. So sa mga DDS supporter niya katulad ko, magsasol Aragones ako, guys. No, kayo ba? Agree ba kayo sa sinabi ko? So, Kalye Politika nga pala. Pa-like ng channel ko sa YouTube and thank you guys. Pa-comment and share sa mga taga Laguna.